kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Panginoon, sabing sariwain, magliligtas siya sa atin. Sabing sariwain, magliligtas siya sa atin. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misa na ito, halina ating aminin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid,
na lubha Lubha akong akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinakahiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Bilang tugon sa kanilang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang nananatili naman sa Kanya, ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas
sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan. Nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayong araw po ay atin pong ginugunita sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, mga kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa Ebanghelyo po ayon kay San Lucas, narinig po natin na matapos ang paglalakbay, ang gawain ng ating Panginoong Jesucristo, ay huminto siya at sumilong sa bahay ni na Marta para magpahinga, para siguro makakwentuhan kanyang mga kaibigan. At maganda pong pagnilayan natin sa Ebanghelyong ito, yung storya ni na Marta, kung paano silang nag-prepare, kung paano sila naghahanda kay Kristo, samantalang nandun siya sa loob ng kanilang bahay, ay meron dalawa tayo mahalagang aral na matututunan. Una, sabi dito ni Kristo, naliligali ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Ano ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo sa mga salitang ito? Hindi niya sinasabi na mas mainam makinig, hindi niya sinasabing mas mainam ang maging abala habang nandun siya. Ang sinasabi niya ay minsan hindi natin po pwedeng gawin ang mga bagay ng sabay-sabay. Kinakailangan meron tayong piliin. At kung ano man yung pipiliin natin, dapat yun ang mas mahalaga. Sa pagkakataong ito, sinasabi ni Jesus na bagamat parehas na importante yung ginagawa ni Marta, yung ginagawa ni Maria, itong mga bagay na ito, kung papansinin po natin, yung dalawang magkapatid ay ginagawa nila ang magkaibang bagay alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin, meron tayo kanyang-kanyang pamamaraan ng pagmamahal, ng pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Hindi natin po pwedeng ikumpara
na mas mainam maglingkod bilang pari, mas mainam maglingkod bilang madre, mas mainam maglingkod bilang taong simbahan, mas mainam maglingkod bilang simpleng magulang, no? O maninimba. Hindi natin pwedeng pagkumparahin ang mga bagay na ito. Sapagkat sa pagiging pari, sa pagiging madre, sa pagiging ordinaryong Kristiyano, sa pagiging magulang, sa pagiging lingkod ng simbahan, mayroon tayong kanya-kanyang pamamaraan ng pagpapahayag at pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Yun ang ating tatandaan. Hindi tayo nagpapahigitan, hindi tayo nagpapataasan, no? Hindi tayo nagpapalakad ng papel sa ating Panginoon kapag tayo naglilingkod at nagmamahal sa Kanya. Sapagkat tinitignan ng Diyos, ano ba ang laman ng ating puso? Para kanino ba natin ito ginagawa? Para ba sa sarili lamang natin o para sa Diyos na iniibig natin? Pangalawa, itong ginawang paglilingkod ni Marta at yung ginawa din ni Maria, no? Ito po ay dalawang bagay, no, na hindi rin natin dapat pagkumparahin dahil hindi dapat pagkumparahin, hindi dahil mas importante yung isa kaysa sa isa. Isa lamang ang pinupunto dito na anuman ang piliin natin, ang mahalaga doon ay nakasentro ang ating ginagawa sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang Diyos, no, nakafocus ka sa Kanya lamang talaga, kung hindi yung pagmamahal natin sa Diyos ay magturo din sa atin na tayo ay umibig at magmahal sa ating kapwa. Katulad ng sinasabi sa unang pagbasa na ating narinig ngayon sa sulat ni Apostol San Juan, sabi dito, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya kung tayo ay umiibig sa Diyos, dapat ay umiibig din tayo sa ating kapwa. Tayo man ay nananalangin, tayo man ay nakikinig sa Kanya, tayo man ay gumagawa ng ating gawaing apostolado, kabutihan, lahat ng yan ay dapat makita at mamalas sa atin na minamahal natin ang Diyos at minamahal din natin ang ating kapwa. Dahil, mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos, yan ang magtuturo sa atin na tayo ay magmahal din sa ating kapwa kung paano niya tayo minamahal. Kaya sa pagdiriwang natin ng banal na misa na ito, pagnilayan natin ang mga bagay na ito, tayo na mga tagasunod ni Kristo, no? Bagamat mahal natin ang Diyos, sana yung pagmamahal natin sa Diyos, sana yung paglilingkod natin sa Diyos, yun din ang magtulak sa atin, magbigay ng inspirasyon sa atin na mahalin at paglingkuran ang kapwa-tao na mahal din ng Diyos. Amen. Sa kapistahang ito ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at ilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga pinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at matatanda,
naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod nung sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating panalangin ang aking nanay na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Ipagkalooban siya ng Diyos ng malusog na pangangatawan at mahabang buhay. Panginoon Diyos, mihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni Marta. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagulat sa iyo. Humingihan mo sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ngayong sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ay ginugunita upang gaya ng hain nilang pag-ibig na iyong ikinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Primo, Maria Luz at Yunesi. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, San Jose ng kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, ni na San Pedro at San Pablo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ito
puso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat ngayon na inanyayahan na tanggapin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay
sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawat dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kina Santa Marta, Santa Maria, at San Lazarong Uliran. Umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may mga karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at ingatan na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ba na misa, humayo kayo at paglingkuran ang Diyos at ang kapwa. Salamat sa Diyos. Gandang gabi. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba